O Trabalo. Grabe naman yung yayan. Maling Pagpo-podcast nga eh. Ay Sabay yaya ng balo eh. sama ugali. Hi guys, welcome back sa ating new episode ng Florian Shenanigans. Yay! Yay! Woo! Ooh. Woo! Sa mga Oh nakikinig, my God. masarap ulam nyo. Yes, yes. Ako kasi masarap kinakain ko eh. Ano ba yung kinakain mo, pre? Yung curry na McDo. Uy! Sponsor na naman. Shoutout McDo, baka naman. Shoutout Macdo, baka naman, oo. Grabe. So for today's video, ano ang ating topic? Bubunot na ba tayo? Ruleta na ba? Go! Bunutin nyo si Rose. Da-da-da. At Iban. Da-da. Hello. Uy, muntikan na. Ito. Ay! Uy! Ano yan? What opinion or facts you heard from someone or read somewhere that changed your perspective in your life? Nako, Oh. Mhm. ano nga ba? Parang hirap ah. Medyo ano to Medyo serious ba? Oo, medyo malalim eh. Lalim to eh. Ano ba? Dami kong nabasang ganyan eh. Na nagbago. Kala ko marami wala kang naalala, parang ganun. Oo, parang, I mean, totoo naman. Parang ganun na nga rin. Meron ba ako? Kayo ba? Ano bang unang pumasok sa isip niyo? Ano yung tanong? Ang tanong? Nawala ako raw. What opinion or facts you heard from someone or read somewhere that changed your perspective in your life? Na Rose, meron ka? Ako meron. Isipan ko pa. Sige, mauna muna sa atin, Jess. Meron ako. Ito. Nabasa ko siya sa somewhere sa social media, sa Facebook yata una ko siyang nabasa or nakita. It's from PBB, mga matagal na panahon na yung season na to. Sabi ni Bea Sol na yung about respect, yung ano nga tawag dito, yung respect hindi ini-impose yan, in-earn yan. Act your age. Kumbaga, dun sa parang point na yan, parang naisip ko na hindi naman talaga lahat ng tao kailangan mong i-respeto kung sino lang deserve. Kumbaga, if you want na respetuhin ka ng ganitong tao, you have to respect them also. Kumbaga, whether matanda man yung kausap mo or bata, nakadepende pa rin ang respeto. Kung nilarespeto ka din nung kausap mo. Ganun. Yun lang. Yun, no? Kumbaga, wala talaga sa edad yun. Nasa mo yun, nasa ugali mo natin. Parang kilala ko yan si Beye eh. Sa lumang yan, no? Sa PBB. Oo. Parang batch ata niyan sina Melay. Tony. Tsaka si Tony, kung di ako nagkakamali. Tony Gonzaga, hindi naman yan ah. PBB, host yun ah. Oh, siyempre yan. Nag-host, si Alex yata yung naisip ko. Hindi rin si Alex Diba? Host din yun May Gonzaga, may Gonzaga na nag-PBB nun. Baka celebrity. Mag-anak. Baka yan, celebrity. May celebrity edition Oo, ba? siguro, oo. Merong celebrity edition pero mga underrated kasi nung time na yon. Baka yung tinutukoy ni Rose, si Bianca Gonzalez. Baka nga. Pero kasi si Tony Gonzaga kasi nagsimula siya sa Itbulaga. Yes. Tsaka, alam ko, di ba, host na siya ever since? O parang midway? Kinuha siya ng PBB yata. Nung lumipat siya ng ABS-CBN. Oo, okay. How about you guys?
very deep topic, deep thought. Dinouble check ko lang ba? Di ako nagre-record eh. Recording naman. Recording. Ayan, good to hear. Ikaw, Rose, may naisip ka na? Meron. Ano yan? Go. Banat mo. The feeling, the sense of nihilism and nihilism. Na ano ko to, hindi siya novel, isang laro siya. And popular siya na laro. If I'm correct, nihilism is essentially without isa siyang belief na life is without objective meaning, purpose, or intrinsic value. Na-move ako sa parang ang sinabi niya dun sa isang line sa laro na yun is everything will come to nothing, everything will cease to nothing at some point. I mean, it definitely would. Yun yung ano ko. And with that, nag-iba yung pananaw ko sa life na oo, i-enjoy mo na. Pero i-enjoy mo na, oo, YOLO and everything like that. Pero wag yung don't just shrug off the fact that everything will cease to exist. Like yung parang panggagaslight sa sarili nyo na ay hindi to matatapos, hindi to mag-aano forever to. Everything and anything will come to an end. That's essentially nihilism. Yung pananaw ko dun nag-change siya sa over the course of my life. Ewan ko nga kung affected din dun yung medyo sensitive to the death of my relatives. I never openly shown any emotions pag may nakita akong nakakabaong and stuff. Parang pagka nandun ako, I just look at, parang tinitingnan ko lang sila. Nakatingin lang ako like, oo, malungkot nangyari yun, pero hanggang dun lang. Nakatingin lang ako. Tapos balik na ako, I go on my day. Kahit yung medyo close sa akin, ganun din. Pero hindi ba in a way masama rin siya sa'yo kasi hindi ka nag-express ng emotion? Hindi mo In a way, pinaprocess? Yun yung inaano ko. Yun yung sinasabi ko na hindi ba odd pagka nag-aano ako sa tropa ko, like hindi siya sa tingin niyo, hindi siya weird na whenever may namamatayan sa amin, like titingnan ko lang, nakatingin lang ako sa sa kabaong, like kahit napakalapit sa akin, I just look at it. Tapos yun na yun. Pero that's besides the point. Yun lang yun. If anyone's wondering kung anong laro yun, it's Honkai Star Rail. It is isa siya sa path ng laro, and the Aeon is XI, essentially a big black hole na hindi niya alam kung sino siya at hindi niya alam na nandyan siya. Essentially, the purpose of nihilism, hindi niya alam na buhay siya. Ganun. Yun lang yun sa akin. Yun yung ko. Info na nagbago sa buhay ko. To just expand on that, sinasabi mo na hindi ba siya weird? No, it's not. It really is not. Bakit? Kasi, this might sound a bit cold or something, but kaya natin yung stereotype na kapag it's a relative or very close relative, you have to show some kind of emotion during a funeral. Kasi ayun yung nakasanayan natin. Yes. Oo. Like, yeah, like if you're emotional, you could show it like that. Pero not everybody processes grief the same way. Hindi naman pare-pareho. If someone is showing emotion, that's fine. If someone is not, that's also fine. So there's nothing wrong with that. Kaya pre, huwag kang mag-alala. Kahit na balik natin yung mundo, ganun pa rin. Bicycle. Oo, tama. Nagbayad ako! Objection. Sabi nga ni Rose, matatapos din naman ang lahat. So, hindi na siya nagbayad. Yeah. Everything comes to an end. Pati yung pagbabayad natin ng tricycle will come to an end. Hindi na tayo makapagbayad ng tricycle. Pinamanahan na ni Rose.
Ba't daw siya magbabayad? Matatapos din naman. Kaya masyadong advance mag-isip. Tinapos na kagad. Sorry. Napasobra. Sorry, Too napasobra. advance, pre. Time traveler. I come from a distant future. Pero yun lang yun sa akin. Ikaw direct. Meron ka na ba naisip? Wala pa, pre. Ang daming impormasyon ng utak ko eh. Ako, nagpipilter out din ako ngayon eh. Marami akong nabasa, marami akong napakinggan sa Facebook, sa social media or generally sa Google. Kasi mahilig din naman ako mag-type ng pag may nakikita kong words. Pero hindi ko masabi eh. Sige. Ito na lang siguro. Alalahanin ko lang yung word kung paano siya bibigkasin. Oh my God, ibang language ata. Ito Hindi naman. English siya. Akala ko magja-Japan si Derek, kakabahan ako yun, hindi ko maintindihan yan. Irashaimase. Irashaimase! Kamsahamnida. Teka, Korean yun ah. Ay, mali. Naligaw. pagkatabi na Mala. sila. Grabe. Tumalon ng bansa yung salita eh. Nag-jump bag ah. Hindi, ikaw muna, Pado. Habang iniisip ko yung Sige. Yung sa akin, kasi ako, I'm an avid reader of books. Like, be it literature books, novels, light novels, yung mga drama-ish, whatever. Like, most genres of books I like to read. And the reason why I like to read, kasi at that time, isip ko, kung magbabasa ako ng English, kahit di ako marunong magsalita, at least maintindihan ko. Ayun yung mindset, ganun. Yan, nagbabasa ng mga English books and stuff. And sa lahat ng genre ng books na nabasa ko, meron silang, like, I saw a common, not technically trope, but a common opinions on them. Like, sa lahat to na nabasa ko, which is, tawag dito, talent without hard work is just a waste of time. Bakit? And bakit siya na-change yung perspective ko? Kasi, talent, like sinasabi natin na wala akong talent, mostly, di ba? Like, ayun yung sagot natin sa mga pagtatanong, ano talent mo? Hindi ko alam, mga ganun. Lahat tayo meron nun, hindi lang natin alam kasi di natin na-explore na mabuti sarili natin. And bakit sinasabing talent without hard work is just a waste of time? Isipin nyo to. Sabihin natin, meron kang kakilala na magaling kumanta, magaling sumayaw. Tumating ka natin. Tapos natanong mo siya, paano ka natuto? Sabi niya, hindi. Ang tagal ko nang ginagawa to. Hindi ko nga alam kailan nagsimula. Yung mga ganun. That's talent in a way. Now, not nurturing that, not improving that, is totally fine. Kasi, meron naman tayong kanya-kanyang gusto gawin sa buhay. Pero, ikaw, from your perspective, iisipin mo na, sayang naman, hindi niya pinapractice. Parang ganun. Not necessarily. Kasi, that's their choice. And, sabihin natin, wala ka man talent doon, there's still the hard work part. Like, saka ka magreklamo na hindi mo kayang gawin yung kayang gawin ng mga merong talento kung nagawa mo na lahat ng kaya mong gawin. Hindi yung magrereklamo ka na, ay, talented yan, kaya di ko kayang. Yung ganun. Diba? Like, ewan ko kung makaka-relate yung mga nakikinig sa atin ngayon. Pero,
Ay, isa sa mga na ano ko, like nakikita ko sa mga binabasa ko noon and naririnig-rinig ko or nakikita ko sa mga nangyayari at this era and yung era rin namin. Ay, marami ka marinig nagrereklamo na, sana kaya ko 'to, sana kaya ko 'yun. Pero ang ginawa lang nila is they just touched on the surface. They did not go deeper into it. Which, honestly speaking, it's it's disappointing kasi merong mga tao na hindi talentado sa isang bagay, pero dahil nagsikap sila doon, nagmumukha silang mas magaling dun sa merong talent. 'Di ba? May mga ganun eh. So, sa mga nakikinig, ito yung like talent without hard work is a waste of time. So just remember that. Kasi kahit na anong talento ang meron ng isang tao, talent is something innate. Nasa sa'yo yan. Hard work is something you make yourself work for. Kung yung talent parang inaabot sa'yo, yung hard work mo, pinaghirapan. So, wag lang kayong titingin sa talento. Lagi nyong iangat o lagi nyong iharap is yung pinaghirapan. Kasi doon, alam nyo na binuhos nyo yung kaya nyo, ginawa nyo yung kaya nyo. And if ang end road is hindi mo talaga maabot, that's fine. Bakit? Kasi alam mo na binigay mo na yung lahat and you were able to reach that point. Ayan. Ayun yun. Ayun yung opinion ko na sa akin. Kaya ako, sa mga bagay na ginagawa ko, not technically I do everything. Like, I do 100% everything. But if I'm doing something, I'm making sure na I'm doing it at the best of my ability. Hindi yung sinubukan ko lang, sabi ko, hindi ko kaya. Kaya, ano yan. Doon nagsimula, nagbago yung tingin ko sa ganun. Ayan. Mas madali kasing sabihin na hindi mo kaya pag sinubukan mo na eh. Oo. Kasi may may 100% proof ka na rin hindi mo talaga kaya. Unlike sa sinabi mo kagad yon na kahit ni isang beses hindi mo man lang sinubukan. 'Di ba? Parang sayang naman. Paano kung kaya mo pala, 'di ba? Kinontra mo lang kagad yung sarili mo. So, totoo naman talaga na yung talent is parang yun lang yung parang easier way to get in. Pero yung para tumagal ka dun sa isang bagay na yun, kailangan mo talaga ng hard work. Hindi po pwedeng puro talent lang. Walang ganun. Walang ganun. Ang hirap nun. Swerte mo pag ganun yung nangyari. Oo. Na talent lang, tas umangat ka. Swerte ka na nun. Isipin mo yung mga athletes, talented naman talaga sila pero kailangan pa rin nilang magsikap para maging magaling, 'di ba? Kung talented talaga sila, 'di ba? Ba't nila kailangan magganon? Hindi rin talaga kailangan talaga may hard work. Kailangan mong paghusayan dun sa ginagawa mo. Kung ano talaga. Yeah. Ano rin ako diyan eh. Ganyan din yung na ano ko dati eh. Na hindi lahat talaga talented. Kasi yun din yung sinasabi ko noon eh. Hindi, talented ka, gifted ka, kaya ka ganyan. Pero nung natutunan ko nga rin yung ganyan na pananaw, parang kaya mo naman talaga, kailangan mo lang subukan. Kasi mas okay yung sumubok ka, pinagsikapan mo, at least doon, yung time frame na yun, pag di talaga kinaya, alam mo, hindi talaga kaya. Totoo. Compare dun sa wala ka pang ginawa, tapos sinabi mo, malabo. Nako, wag ganun. Oo, dapat nyo laging susubukan. Huwag nyo munang kukontrahin yung sarili nyo kasi hindi nyo naman kilala sarili nyo. Malay nyo, pa lang, yan pala yung calling nyo, diba? Hindi nyo rin sure. Hanggang hindi nyo sinusubukan. Kaya subok lang na subok. Laban lang. Subok ng mga basta nagagawa ng tao, kaya yan.
Pag Oh. malalaman nyo naman sa sarili nyo yun pag pag hindi nyo talaga kaya eh. Katawan nyo na mismo magsasabi sa inyo eh. Na ops, ito lang limit mo. Adi, kapag ganun, at least nasubukan mo, diba? Hmm. Hopefully, naging yun, kung may sinubukan man kayo, nag-enjoy kayo. Kaya sa mga listeners natin, never give up, okay? Sabi Oo. nga. Sabi nga sa kanta ni Rick Astley, never give you up. Ay, mali pala. Iba pala yan. Mali yun, mali. Ay, Si Nick A30 yun. Si Nick A30. Never back down, never what? Ayan, just like habang wala pa kayo dun sa starting point, don't say no. Ay, By the bagay. way, Ay. tayo, may bagong salta tayo dito sa ating podcast. Hello. Si Vince. Andito na siya. Pero maganda yung sinabi rin ni Padoro. Kasi, siya, para sa community natin. Kasi, up and coming lahat ng mga, kumbaga, mga bata pa, nagsisimula Alam pa na lang. yung mga papasok ng college. Oo. Ay, Huwag nyo munang kukontrahin sarili nyo hanggang di nyo pa nararating ito ma-advise ko sa inyo. Sa mga papasok pa lang ng college, sa mga pa-enter pa lang ng junior high or senior high. Lahat ng tingin nyo na magandang gawin, or sabihin natin may event or something like opportunity, and if you can, grab it. Kasi you'll never know. So, pag meron sabihin natin event na ganito, at gusto yung pumunta or gusto yung na-experience, as long as you are capable, go. Kumbaga kahit papaano lumabas din sila sa comfort zone nila. Yes. Hindi ayokong sumali dyan kasi nahihiya ako. Sayang din kasi, may kasabihan nga sila dyan na opportunity knocks only once ba yan? Yes. Oo. Tingnan mo yung sa akin last episode. Last Yung sa nabanggit Singapore. Once lang yung nangyari sa akin, hindi na naulit. So talagang need nyo rin na sumugal. Hanggat hindi walang namang nawawala sa inyo, like pera, dangal or anything. Hanggat libre, basically, na hindi ka mapapahamak or anything, try nyo lang, di ba? Wala namang literally wala namang mawawala sa inyo eh. Sana pa lang like, technically speaking, nasa school pa rin kayo. Andun pa rin kayo sa part na yun. So, kung ano yung mga opportunities na meron dyan, most likely, ang mawawala sa inyo is baon. Ayun lang. Yun lang. Ay, mawawala sa inyo, baon. Minsan nga, hindi pa mawawala yung baon kasi may libre pakain. Oo. Diba? Hanggat wala kayong kung hanggat walang nawawala sa inyo na sobrang importante sa buhay nyo o may ibabayad kayo or something. Subukan nyo lang. Wala namang, malay nyo, dagdag skills din yun usually. Yung mga natutunan nyo. At saka din yun, dagdag sa resume nyo din yun. Pagsali ng mga org. Actually, tama yan. Recommend ko din yung humakot kayo ng org. Sabihin na nilang bida-bida kayo. Kayo din naman makikinabang dyan, di naman sila. Tsaka take this as an advice from working na or used to work, I would say. Tawag dito. Sa school nyo may encounter lahat ng pwede nyo ma-encounter sa real life pero downgraded ang version. Bakit? Kasi once you started working, it doesn't matter what kind of environment, meron at merong mali. So, as much as possible kung ngayon pa lang, try to experience most na kayang ibigay ng school.
Kasi once you're out in the open, maano nyo na eh. Doon nyo na realize yung term na hindi talaga patas sa mundo. Yes. Hanggat maaari. Sa ano rin yan. Kasi hindi naman lahat din patay-patay, pero ang mangyayari sa inyo niyan pag may working na kayo is too much responsibility. Yeah. Hindi sa responsibility na pang sarili nyo, hindi. Bukod pa yun. Hindi lang yun. Kung Iba pa mayroon yun. din kayo, kung kayo ang isa sa mga breadwinner sa pamilya nyo, sobrang bigat din Mabigat yan. yun. Oo. Especially kapag may mga kapatid kayo kasi sila ang kakapit sa inyo. Diba? Oo, totoo yan. Kung bunso naman kayo, magulang nyo naman ang kakapit sa inyo. Yes. Kaya sobrang pressure ng pag employed na kayo. Yeah. I mean, pressure din naman pero iba kasi, magkakaiba kasi ng level yan na hindi naman maaalis yung pressure sa lahat ng aspeto ng buhay. Andiyan na yan, built-in na yan. Magkakaibang Hindi yan level lang talaga. Kumbaga mapapalitan lang kung nape-pressure kayo sa school dahil sa grades, sa group mates o sa expectations sa mga magulang nyo. Pag That's naman normal. pag lumipat na kayo sa graduate na kayo, nagtatrabaho na kayo, ang i-expect nyo naman pressure is bayaran ng bills, sa pamilya, sa responsibility nyo sa bahay nyo, 'di ba? So marami pa, kumbaga napapalitan lang 'yan. Pero same pa din. Yung same ano pa rin, like same concept pa rin. Yung intensity lang yung nag-iba. Yeah. Kasi kung sa school, naisip ko lang, ay, hindi ako bumagsak. Oo. Pag nagtrabaho ka na, ay, saan ako kukuha ang pambiling pagkain? Ayun yung magiging tanongan mo sa sarili mo nun eh. Like, ano ka dito, parang hindi siya ganun magkalayo pag papakinggan mo lang. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, doon mo marirealize na Grabe pala. Okay, grabe. Kaya, habang nasa poder pa kayo ng school, gawin nyo na lahat. Kung kaya nyang mag-improve ng talent or ng skills, especially skills, grabe Gawin lang nyo na yan. Hindi yan kayo rin makikinabang. Mahirap kasi nagtatrabaho ka na. Pag nag-work na kayo, mahirap nang mag-upskill kung tawagin. Yung kukuha ka ng new skill, mahirap yun. Tsaka self-time nyo, mababawasan yung biglaan. Oo, asahan nyo na yan. Ano yan? Like, like di ba may makikita kayo ng mga working adults na parang ang dami nilang oras sa buhay? Yun na yung mga nakapag-adjust na eh. Yeah. Ano na yun? Kumbaga, kaya nila nagagawa yun kasi nagawa nila yung dapat nilang gawin. Responsibility. Nakapag-adjust na yun. Pag ganun. Pero isang bonus lang doon is may adult money na kayo. Yun. Oo, yun yung bonus. Kaya enjoyin nyo rin yun. Enjoyin nyo. Yes. Mag-ipon kayo. Hindi, huwag kayong mag-ipon. Gastos nyo lahat. Huwag kayo makinig sa dalawang to. Hindi, check out mo lang na i-check out. Check out. Hindi, huwag kayo makinig. Hanggat meron pang check out lang. Hindi pa pwede makinig dyan. Ipon ng kayo makinig dyan. Kung i-check out nyo, send nyo sa akin yung product, sasendan ko kayo ng link para magkakita din ako. Yan. Diba? Na-segue yun. Wait lang, segue ko rin din yung sinabi ni Vince kanina. Diba, nabanggit niya about sa org and yung sa personal time. Sabi ni Vince, tinan niya sa akin, puro ako org kahit patong-patong sked ng org meetings. Isa na yan. Isa example na yan sa sa pag-org man kayo or magkakaroon kayo ng yun naman ang mahirap pag marami kang org. Lalo na kung part ka ng kumbaga sa loob talaga internal, may kinalaman ka sa internal management ng org. Talagang hectic nun. Ang masasabi ko lang, kung members ka lang, yung tipong attend ka lang sa mga ganap, okay lang yun. Okay lang yun. Pero as someone na may responsibility, iwas kayo sa maraming org. Kasi kakainin niyo yung oras ng pag-aaral nyo. As much as possible, i-focus nyo yung studies over orgs. Kasi hindi naman kayo ililigtas ng org sa grades.
Yeah. Walang magagawa yung Ang plus na yan sa inyo. organization kasi is nandyan sila para Mag-enhance ng mag-enhance skills. lang ng skills nyo. And syempre, yung hilig nyo rin. Sali kayo sa mga hilig nyo. Kung mahilig kayo sa teatro, edi mag-theater guild kayo, ganyan. May mga orgs naman ganun eh. Or kung gusto niyo mag-try ng mga bagay-bagay kasi mukhang interesting, go lang. Pwede naman. Kung gusto mo maging ano ba mga usual organizations? Kasi, Usually Ano? siya, music related, science related, arts, no? Meron pa rin Tapos, naman. arts, meron pa rin. And then meron tayong theater. Tapos, isa sa mga usual na rin ngayon is yung journalism. Ayun. Yes. Oo. Patok yan ngayon. Patok na patok yan ngayon. Tawag dito? Yung sa, tawag dito? Sa robotics ba yan? Or something? Ay, yan ang organization. Robotics. Yan ang Robotics. organization ko no high school. Ano na rin sila, medyo nagbo-boom na rin sila ngayon. Nung panahon ng hapon, nag-robotics kami. Wrong time ago. Mali. Mali. Hindi, I mean, gets ko rin naman kasi nag-robotics din ako. Yun nga Buti pa kayo dahilan nag-robotics kayo. Yun nga dahilan ba't ako nag-com-eng eh. Tapos nung nakita ko yung mat, ay wag na pala. Ayoko na. Ay, wag na. Ship tayo. Ayan Akala tayo. ko robot program lang to ng kung ano-ano, hindi pala. May calculus. Nangopya lang At ako least nung high school nung Nakita mo calculus. yung math, di ba? Oo. Ano pa lang yun, first year pa lang. Buti nakita ko na kagad. Sabi ko, wag na pala. Nakita. Lipat At least ako ng alam mo na. IT. Tapos tinamad Kaya. mag-aral. Nagtrabaho na lang. So, ikaw, Derek, anong mo? Opinion or facts na Nagpabago Bumaliktad sa buhay. Bumaliktad. Alam niyo yung scatter? Charot. Bumaliktad. Mali yun. Mali. Hindi. Yun, tulad ng sinabi ko kanina bago mag-start si Padro, sobrang dami kong talagang nabasa and nalaman na talagang nag-shape kung ano ako ngayon. Pero isa sa pinaka fact and opinion na and recent lang to, mga siguro 1 year or more than a year yung pagiging recent niya. Ang stoic o stoicism. Okay, I see. Yan. So dati kasi mahilig ako mag-overthink. Like sobrang toxic ng pagiging overthinker ko. Na tipong pag may kunwari may kaya ayoko lagi ng tinatawag ako sa chat ng direct. Direct lang, as in yun lang. Ayoko nang ganun. Dahil meron talaga akong sa pag-overthink. Bakit kaya ako tinawag dito ganito ganyan? Kahit sobrang liit na bagay lang, ino-overthink ko yun. Kahit di siya big deal. Hindi mawawala yung pag-overthink ko hanggat hindi nagre-reply sa akin yung kausap ko or hindi ko nakikita yung result kung bakit ako nag-overthink. So, nung nasobrahan na talaga yung pagiging ganun ko, nagbabasa-basa lang ako ng dumaan sa feed ko yun sa Facebook. Tapos binasa ko siya. Noong una hindi ko magets bakit ganyan sila mag-isip, ganito ganyan. Pero nung medyo na may mga videos na lumabas sa TikTok ko, tapos sa Facebook Reels, doon ko naintindihan na pala siya. Parang dapat in control ka sa responses mo. Everything na nangyayari sa paligid mo, dapat lagi ka in control. Kumbaga, hindi siya kasi yung iba parang tingin nila sa pagiging stoicism ay parang manhid ka, parang wala kang pakialam sa paligid mo at sa lahat. Pero yun talaga yung misconception niya. Ang stoicism talaga is
iniisip mo yung response mo sa isang bagay. So, kunwari, traffic. Sobrang traffic. Tas late ka na. Siyempre, pag hindi mo, ang response mo doon is, bubusina ka o mababad trip ka kasi, bagal naman ito, bagal naman, parang ganon. Pero kapag kasi inisip mo, wala ka namang control eh. Pag bubusina ka ba, bibilis ba yung takbo? Hindi ka ba, pag bumusina ka ba, hindi ka na malilate, 'di ba? Kumbaga, yung reaction mo dun sa sitwasyon mo, ikaw yung may control kasi yung the rest na sa paligid mo, wala ka talagang control diyan. Kahit anong mangyari, wala kang control. Ang may control ka lang is sarili mong buhay, sarili mong desisyon. Yun lang yung kaya mong aksyonan. Kaya marami din nagkakaroon ng misunderstanding sa mga sagot. Kasi nga minsan na which is ako honestly, ako rin naman nagkakaroon din ako ng, meron pa rin ako lapses na pagsagot. May mga ganun talaga ako. Pero naiisip ko na lang siya na parang mali ata yung nagawa ko doon. May ganun ako pagkatapos na nung eksena. Pero ito yung nagpaano sa akin kung bakit ngayon hindi na ako nag-overthink dahil dito. As in, parang in a way nakatulong siya na hindi ako mag-overthink. Sobrang lala ko talaga dati, so to the point na toxic na kunwari hindi lang mag-reply sa akin, inisip ko na ganito ganyan, as in negative talaga kagad kahit hindi naman. So yun, maganda rin siya. Try to read it kung interested kayo. Pero kung i-apply nyo siya sa buhay nyo, wala rin naman problema. Pero maganda siyang basahin. And marami rin kayo mapupulot na aral kung paano kayo mag-react sa mga bagay-bagay. Especially kayo, mga young adult. So, andyan talaga ang mabilis mag-react. Yung sa akin kasi dala na lang ng edad. Kaya ang bilis suminit ng ulo eh. Ayun talaga, di ko deny. Kasi mabilis talaga uminit na ulo ko ngayon. Hindi na to dahil sa ganyang, sa mga mabilis na lang uminit na ulo ko dahil sa edad eh. Like, bad trip na ako sa lahat. Kung baga wala nang pinipili dahil dati pet peeve ko tong ganto, ganyan. Ngayon pet peeve ko na lahat. Huwag kang mag-alala, gets kita. Papunta ka na rin sa edad na to, pre. Nilalakad ko na eh. Panti na lang. Pero naman, maiintindihan nyo rin yan. And dapat aware lang din kayo sa sarili nyong feelings and emotions. Pag alam nyong mali kayo, pag sorry kayo, wag yung dadaan nyo sa pride at ego. Wala kayong mararating dyan. I mean, total na-open na rin naman natin yung topic na yan. Ito yung pansin ko lang to sa mga kabataan natin ngayon. Uy, kabataan natin ngayon. At yung sa mga magiging adults. Anong napapala nyo pag tinataasan nyo yung pride nyo? Oo nga. Like, I mean, yeah, you're entitled to your feelings. Yes. Pero at the same time, there's a thing called being an adult. Not in an age or physical ability sense, just like having the mindset of an adult. Being mature. Like, kung mataas yung pride mo, okay lang, yun, walang problema. Basta, alam mo kung ano yung tolerable and alam mo yung kupal ka na lang kapag pinipilit mo pa. Kasi hindi na to ang isip mo siguro about sa relationship. No. Hindi to nag-a-apply sa relationship lang. Sa lahat yan. Like, legit. Kapag ayan yung pinapairal nyo, hindi maganda.
Hindi talaga maganda. I agree on Paduro over there. Agree ako dyan sa kanya. Kasi, lahat, lahat ng, ito, masasabi ko sa inyo kasi nadaanan ko din to. Pero lahat ng pwedeng maging, sabihin natin, trouble sa daan nyo, karamihan dyan madadaan sa simpleng pag-uusap. Yes, Mm. exactly. Hindi yung pag-uusap na pataasan ng boss. Hindi yun. Simpleng pag-uusap lang. Upo kayo, kumain kayo, bumili kayo ng pagkain. Yan, ganun. Yung simpleng usap na yun. Parang ganito. Ay, ako, nagigigil ako. O, kalma, ang puso, ang presyon. Legit nanggigigil ako kasi like, napapansin ko na like, alam mo yung, sila, proud pa sila na napakataas ng ego nila, ng pride nila. Na, hindi ko siya kinausap. Hindi, sinigawan ko siya. Walang iya ka ba? Proud ka nun? Hindi, ano yun. Talagang pag ganun, talagang egotistic talaga. Pag ganun. Wala nang, wala na talaga mababago. Yun na talaga siya. Like, ang hirapan yan. Kasi, nung panahon, it might sound an old man talk, pero nung panahon namin, yung ganyan, mangyayari sa high school pagdating ng college, wala na. Kasi, alam na namin, pagdating namin ng college, na dapat ganito na kami. Yeah. Pero ngayon, ewan ko, ano nangyari? Parang Parang bumaliktad. Evolving backwards, ika nga nila. Sabi ni PewDiePie, it's evolving backwards. Ayun lang naman yung rant ko. Irita lang ako. Hindi, I second sa rant ni Paduro. Hindi lang siya for us. It doesn't discriminate kung anong generation ka din. Napansin ko din usually sa mga ganun ding tao. Tingin nila kasi hindi sila pwede magkamali. Yes. Kaya nakakadagdag din kasi yun eh. Isipin mo, taas ego mo, ma-pride ka, tas iniisip mo na hindi ka pwede magkamali o hindi ka nagkakamali. Diba? Tapos dadalin mo yun sa buong buhay mo. Parang talagang doon pa lang wala na. Pakat na ng mo nun. Lahat na lang zero na. Kaaway mo nun. Diba? Yes. Oh. If hindi ka marunong tumanggap. Wala naman tao na 100% tama. Lagi tayong may pagkakamali. Accept niyo yun. Expect Kahit anong mangyari. O kahit anong mangyari, kahit gaano ka perfecto yung ginagawa niyo sa buhay niyo, magkakamali kayo. And it's part of life. Ganun talaga. Hindi yung isipin niyo na, hindi, ginagawa ko na to, so malabong mangyari yun, di ba? Hindi, wag. Hindi, wag. Like, kahit natagal mo nang ginagawa yan, meron ka pa rin magagawa na mali sa ayaw at sa gusto mo. Di ba nga, minsan pa nagsisipilyo ka, tumatama sa gums. Oo, tas dumudugo. Pero nangyayari pa rin yun. Parang ganun lang siya. So, as much as possible, wag masyadong ganun. Wag niyong sobrahan. Relax lang kayo. Oo. Tsaka, kayo rin yung lugi pag kayo yung sumisigaw eh. Oo. Pag kayo yung dada ng dada, kayo yung lugi dun. May kasabihan nga sila. Ang lata pag walang laman, maingay. Tatandaan nyo yan. So pag lagi kayong dami nyo sinasabi, puro kayo alam nyo na. Pag dami nyo ebas, yun na. Oo. Kaya chill lang. Pag lahat naman, tulad nga nung sinabi ni Paduro, lahat naman nadadaan sa mabuting usapan. Yes, exactly. Wag nyong hindi porket malakas yung boses nyo tama na kayo nun. Hindi ganun yun. Oo, hindi. May tanong ako. Ano yung sinabi ni Direk? Mabuti o mabote? Pwede sabay kung applicable. Anong mabuti? Mabuting usapan o maboteng?
usapan. Pwede naman pareho. Kapag nasa Pwede legal, naman pare. pag legal age naman na kayo, pwede na kayo, kung pinapayagan na kayo mag-inom, di maboteng usapan. Basta walang pukpukan ng bote. Oo. Oo, ganun. At basta kaya niyo yung sarili niyo, ha? Oo. Like, ano naman siya tawag dito, as long as matino yung nangyayari. Kasi, ang ano lang, like, napapansin ko lang din kasi na as time goes on, like, parang nagiging rare sa kanila yung situation na napag-uusapan ng maayos yung mga bagay-bagay. Hindi ko alam bakit. Kaya yan. Ayun lang yung rant ko. Okay lang yan. Tama din naman yung yung rant mo, pre. Kasi yun nga, tulad ng natin kanina, na itong community kasi natin is halos talaga lahat going to their adulthood or young adults. O yung iba currently young adult na. So talagang at that age kasi and at that stage, andyan lahat yung changes na pwede mong gawin Diba? So capable pa kayong magkamali, pwede nyo pang baguhin. Walang imposible sa sa ugali nyo. Talagang kailangan nyo lang din minsan accept na ganyan ang buhay. So Pero hindi yung accept na ganito na ako so di ko babaguhin. wag yun. Walang ganun. Wag yun. Kahit ang pinaka-negative na tao pwede magbago. Basta kailangan nyo lang patunayan sa sarili nyo. Huwag nyo Ganun patunayan sa amin. Sa sarili nyo yun. Kasi kayo, sarili nyo lang din naman yung number one critic nyo At the end of the Yeah. day. Action speaks louder than words. Yes. Huwag kayo mag-declare na hindi, ganito. I Gawin will nyo na change. lang. Oo. Pero Minsan ganun kasi yung mga dinedeclare natin, hindi nagkakatotoo Tsaka tawag dito, if you're gonna declare something or if you wanna put a pin on something, don't aim for something big immediately. Start at small things. Like, huwag niyong bibiglain na gusto kong gawin to kagad. Simula kayo sa mga, step by step. Oh. Huwag kayong tatakbo nang di kayo marunong maglakad. Parang ganun. Oo, tama naman, tama. Baby steps. Yeah. Di naman Kasi, kaya yan Yeah. As time goes on naman, yung mga small steps na kinukuha nyo, nag-a-add yan. So, like, at the start, it might not seem much, but as it goes on, may kita nyo na yung changes na nangyayari. So, yeah. Ayun po, medyo na-extend natin yung topic. Maganda yan. Humahaba. Na-expand baga. Oo. Akala ko nga 30 minutes lang Kasi ang bilis sumagot. Ang bilis nating sumagot Buti na lang napahaba natin. Na-expound ba? Expound? Ay, big words. Minutes ba? Ano na ngayon? 48. Uy, salamat Yun. kay Data sa pag-invite. Ano po ulam natin? Narinig nyo. Usit kayo. Ano nga ba? Ano nga ba Hour. ulam niyo, Rose? Hindi ko rin alam Pre, andito pala ako kanina, pre. Dapat inaalam mo, pre. Di mo amoy, Mamaya. pre? Ang naamoy ko ay yung amoy ng hangin. Simoy ng hangin. Saan? Ay, naku, iba pala to. At teka Parang lang, ikaw, at ako'y may gagawin muna. Sige, pre. Ay, wala na si Rose. Pwede ng trash talkin, no? Yan. Uy, Naka-debit. so ang nagsuggest pala ng topic na to, si Squishy. Naku po. Ikaw na naman? Naku po, pwede bang i-blacklisted yan? Pindutin natin yung blacklist. Nakakarami ka na, ha? Grabe ba? Wala na yan. Bawal. Yan na Ayan, yung bawal topic mo. Taas na yan, Pwede ha? maulit. 2 beses na yan.
Para Parang 4 na panlima niya pesos. na ata eh. Panlima, 4 na yata. Ata na ata niya. Grabe ka na, Squishy. Ano siya, yung nung season 1 siya yung special mention kasi ilan Mm. sinabi niya, 3 ba yun? Yung nabasa? Oo, Dapat. tatlo. Oh, 3. Too much, Pang-apat na too ito. much ka na. Sumusobra na yung Ikaw, rewards mo. Di ka naman Rebisco. At sumasobra ka. Ano, Grabe. isa pa ulit or ano, dito na natin tatapusin? Ikaw, Padoro. Hindi ka pa? Ako, chill lang ako. Okay, game. Okay. To our second topic for today's episode. Hindi naman tayo mahihirapan pa do yung mag-e-edit neto eh. Ay, sabagay. Alam nyo, kayo, wala lang. For our next topic, uy. Nako! u- Nako! Wag! Naku! Ay! What's the dumbest reason you got in trouble for? Alam, Naku, maraming rason. Putik. Mamimili ako kung ano yun. May mili din ako eh. dumbest reason you got in trouble for? Parang wala yata ako. Ay, wow. Wow. Behave lang kasi ako. Hindi, pero legit parang wala yata ako. Pero So may, not naalala, pero may naalala ko na senior high. Ano to, online class. Yung isa kong klase kasi, tawag dito, nagpe-present sa phone. Wala kasi siya laptop nun. So, nagpe-present siya sa phone. Aha. Tapos, habang nagpe-present siya, yung teacher kasi namin may ine-explain. Yung parang about sa school namin, kumbaga yung sistema ng paano magpatakbo yung school namin, ganito, ganyan. Aha. So, naalala ko kasi yung topic namin ng mga kaklase ko or yung circle of friends ko na regarding sa ganito, ganyan, sa mga teachers, sa school. So, nawala sa isip ko na nagpe-present yung kaklase ko. So, nag-send ako ng message. Sabi ko, pati pala si mom, ganito din pala yung nararamdaman. Hindi ko nakita yun sa screen ko kasi naka-zoom in siya. Okay. So sabi ko, bakit hindi nag-reply to kaklase ko? Tapos yun pala, naalala ko, nag-present nga pala siya. Tapos sabi ko, ba't parang hindi kita yung message ko? So pagka-zoom out ko, dun ko nakita, nag-pop up yung chat head ko. Pero hindi ako kinall out ng teacher. Ay, ano to, bagong ano to ng Florian Shenanigans, tapos na. Bago. New topic. Oh. Ano yung dumbest idea, dumbest reason na binalibag ka ng ng kung sino man. Ay, alam ko na yung akin. Madami yan, Sige. si Rose. Dami. Alam mo na yan. Share mo. Share mo, dali, go. Paano balibag ba? Like anything? Basta like, you got trouble Yes. before. Dumbest reason you got in trouble. Yung pinaghalo-halo ko yung facial product ng nanay tsaka ng lola ko. God damn. Walang hiya ka pala. Ito yung full story. May, Ito yung full may story. kasama pa tayong alchemist dito. Oo. Ito yung full story. Funds, Epikasin, Nivea. Yun. tatlong yun. Epikasin? Facial? Oo, pre, Epikasin. hinalo-halo pala niya, no. May panghilot na. Binuhos ko sa funds. As Inano ko a ng daliri ko. skincare enthusiast, ang sakit nun. Oo. Ngayon ko lang din na-realize yun. Nakita ko, pinagpapalo-palo ako eh. Hindi ako tinanda kasi ang kulit ko eh. Mahal pa naman daw yun. Oo. Pre, mahal, mahal Epikasin. mahal nga yun. Lalo na yung Nivea. Hindi kasi mura lang yun. Oo, mahal yun. Nivea. Yung pinakalate eh. Pinapadala pa sa ibang bansa, galing pa ibang bansa yun para lang magkaroon. Oo. Nag-Nivea? Oo. Ay. Palaman mo sa Yung- tinapay. Sarap. Pre, mayonnaise yun, pre. Ay, mayonnaise ba yun? Pero yun yung sa akin. Yun lang. Yung Walang hiya core ka memory pala ko yun. ng bata ka eh. Oo. Feeling ko, May naalala ko. yan na yan. Napagalitan ako dito. Hindi ko alam kung magiging dumbest reason siya. Pero kasi,
Elementary kasi ako. Yun na yung nauuso yung mga pagda-download ng games sa Google. Mm. So, syempre ako, sige lang ako sige mag-download ng games. Gusto ko din kasi manood ng movie nun. Kaso may bayad. So, ang ginawa ko, yung credit card ng lola ko, nilagay ko dun sa Google Play. Tapos Oh my yun yung ginamit kong pambayad. Tapos, parang after like a week, bigla akong tinawag ni mama. Mm-mm. Sabi, tinanong niya ako, ginamit mo ba yung credit card ni lola? Tapos sabi ko, tapos bigla akong sinabi, huwag kang magagalit ha. Tapos upo. Meron na parang wag mo ako palo, mama. Yun yung ganyan yung tono na sasabihin mo na, ma, kailangan namin ng bond paper bukas. Sa alas 10 ng gabi mo sasabihin. Linggo pa, no? Kapatid ko yan. Lagi rin ako Parang ganyan nagagalit. yun Ganyan din yung mga pamangkin ko eh. Dati. Diyos ko. Buti di ka binaliktad nung Nung gano'n ako yun, na hindi. nung sinabi mo na na ginamit mo yung credit card. Ano naman yan? Pinalitan din naman nila agad yan. Akala ko kasi binaliktad ka muna bago nila pinalitan eh. Sinabit pati warit sa puno ng mangga. Kasi, Hindi, agad, sinabi ko yung magic word. Huwag kang magagalit ha. Ay, na-dispel na kagad yung galit Mm, na cancel natanggal out yung na. na-cancel out. kung gagawin ko yan noon, kahit na sabihin ko wag sila magalit, Magagalit sila. bitin pa rin ako eh. Credit card ba na mo? Oo. Sakit to, utang pa naman yun. Kaya pag sinasabihan ako ng ganyan ng mga pamangkin ko, sinasagot ko, depende. Syempre, di ba naman Depende. pwedeng pag sinabi mong, sige, hindi. Tapos bigla palang big deal yung sinabi, hindi ka pwede magalit. Dapat depende lang yung sagot, no? Depende lang. Depende sa sitwasyon. Tapos another one pa pala. Pero hindi ako napagalitan na time na to. Since malapit na ang aking birthday, may naalala ako. Yun. You know. Saktong mismong birthday ko to. Wala kasi kaming lighter nun. Kailangan ng apoy dun sa kandila. Wala kaming lighter. Gusto ko pang mag-wish nun. Kakatapos ko lang kasi mag-wish, tapos nagsialisa na yung mga tao. Gusto ko pang mag-wish. Kasi may nakalimutan na akong i-wish. Ginawa ko, dun sa kalan, binuksan ko, tapos yung papel, nilagay ko dun. Tapos, nung nilagay ko na yung apoy dun sa may kantila, hinihipan ko na yung papel, ayaw mawala ng apoy. Ang bilis kumalat nun. So, ang ginawa ko, pumunta ko sa may basurahan, tinapon ko doon. Tapos, biniwisik-wisik ko yung apoy. Ayaw pang matanggal. Tapos nakita ko ni mama, tinulungan ako. Pero hindi naman siya nagalit. Grabe. Buti hindi sumilab yung basurahan. Dati pa naman, sobrang daming plastic na ginagamit sa mga basurahan. Oo. Grabe. At least, birthday ko, hindi ako pinagalitan. Total, pinag-usapan naman din natin yung apoy. Meron akong naalala na ginawa ko noon. Nako, may sinunog ah. Isa akong fire accident survivor. Fire accident survivor? Paano? Yung fire in question, siya, tawag dito, consist of lighter, plastic, saka mga talahib. Mm-mm. So, parang magsisiga, no? oo. Kasi, at one time, bumisita kami sa relatives na nasa bundok.
Like, ano sila, dito, more on a remote area sila. And nasa bundok sila nakatira. Accessible pa rin naman siya kasi meron mga roads and whatnot. Pero medyo malayo-layo. At that time, I was elementary, grade 3. Pagdating namin doon, naipaglaro ko sa mga relatives ko doon. Ngayon, tawanan, stuff like that. After, tapos nun, lunch, kumakain. After kumain, yung lolo ko, naiwan niya yung lighter doon sa upuan niya. Ako na malikot, kinuha ko yun. Tapos, punta ako sa likod ng bahay. At dito sa likod ng bahay, may nakita akong, alam niyo yung cellophane na kulay green, yung makintab? Yung parang reflector, ganon. Ayun, nakita ko nun. Tapos may nakita akong kumpol ng talahiban na doon na medyo malayo-layo na ako dito sa bahay. Ako, malikot ako. Ayun, sabi ko, susunugin ko to. So, niliyaban ko yung cellophane muna. Di ba kapag ganon, ano siya, pag pag nag-apoy siya is parang nagme-melt. Hindi siya yung bigla na lang masusunog agad. Para siyang dahan-dahan nag-melt. Parang ganon. At that time, hindi ako aware na if a plastic is melting, it means it's very hot. Yan. Yeah. Mapdi yun. Nakakalapnos yun ng balat. Ayun yung nangyari sa akin. Nalapnos yung balat ko. Damn! Sabi na eh. Kasi, na-curious ako. Sabi ko, para siyang dito, para siyang liquid. Like, para siyang tubig. Sabi ko, mahawakan nga. Nasa-isip ko na. Hawakan ko na sana. Nakita ako ng mama ko. Sinigaw yung pangalan ko. Yun ang palingon ako. Paglingon ko, nahawakan ko, pumatak siya dun sa yung pointing finger ko. Yung pangalawang joint. Doon siya pumatak. Okay. Doon mo naramdaman. Doon ko naramdaman. Mangyayak-ngayak ako nun. Pagbalik ko dun sa bahay, kasi nalapnos yung balat, tatanggal na, kitang-kita ko, kulay pink yung nasa ilalim. Sabi. Alam niyo bang yung remedyo na binigay sa akin nun? Ano? Toothpaste. Oo. Yun nga daw eh. Pag na yung balat mo, mo kagad ng toothpaste, mentol. Hindi na ako ng toothpaste nun. Tapos hanggang makauwi kami, like pag-uwi namin sa bahay, pinapagalitan ako ng nanay ko. Hindi ko naiintindihan kasi sobrang hapdi. Oo. Hindi mo alam saan mag-focus eh. Oo. Ayun, hanggang ngayon, andun pa rin yung bakas kasi kapag minalapnos kang balat tas nag-heal siya, it won't be as the same as before. So, yung pointing finger ko, meron siyang burn marks or something. Parang ganun, burn scars. O tawag doon. Pero yun, may ganun siya. Like, may kita mo kapag may kita mo kung saan dumapo yung plastic na mainit. Nalala ko yun eh. Buti nasabi mo yung Paduro, minaalala tuloy ako. Ano yan? Ito, di ba sa'yo plastic na mainit na plastic, yung natunaw. Sa akin naman, sambutyo. Nadikit ka doon sa motor? Motor ba yan? Wala mo, anong ginawa ko nun? Tricycle. Sa may probinsya namin yun. Tricycle talaga. Kaya pala, okay, it all interconnects. May ka talaga. May story ka talaga sa tricycle. Grabe. Okay. Pero, di ba tricycle? Alam niyo naman na kung anong ginawa ko sa susunod na action ko na yun. Hindi ka nagbayad. Hindi. Ay. Tricycle sa ng tito ko. Medyo kakabalik lang, medyo mainit pa. Kumbaga kapapatay lang ng makina. Oo, kapapatay lang ng makina. Okay. Dinakma mo? Nilapitan ko.
Pagkalapit ko, hinawakan ko yung lambutsyong. Oh my God. Nakmanga Hinawakan niya. ko yung tambutsyong. Napasok ako. Sobrang init pa Di ba- naman ng tambucho ng tricycle. Ginawa ba naman bola? Oo. Dinakot yung ano yun, no, Hindi lang tambucho. yun, ah. Yung pinanghawak ko, hindi yung, buti na nga lang, hindi buong kamay. 3 daliri lang. Kahit sabihin mo Dapat sinagad tatlong mo na, daliri, sakit nun. Isipin Dapat mo sinagad mo na. yung mga bintingan na nadidikit sa tambucho, nagkakalapnos. Oo. Yun lang naman yun sa akin. Anyways, ako may gagawin pa yata muna. So, good luck sa inyo dyan. Eto, hindi pa nagtatapos yung Lapnos story natin. Yun, no? Meron pa ako isa. Pamilyar kayo sa Bygone, di ba? Naku po, okay. Yung malupitang katol kasi noon, kapag ang stand nyo is bote ng soft drinks, makakas kayo. Ayun yung stand namin sa ng katol, doon namin sinisiksik kasi nawala yung nawala yung stand niya. Hindi lang nasa napunta eh. Eto, ano naman na to? Hindi naman ako bata nito. Grade 9. Ano lang, blackout lang siya. So, walang electric fan. Dahil probinsya nga, malamok. So, ginawa ko, hindi akong katol sa kwarto ko. Ako naman si tanga, yung katol, katabi nung paanong higaan. Ayun. Naku po. So, diba? Ang sarap ng higa ko doon kasi hindi naman malamok. Inaantok na ako. Nagkailaw. Tuntua ako. Siyempre, bangon, no? Pagbaba ko nung pa ako dun sa yung Ayun. yung likod ng binti mo. Doon dumaan yung baga nung katol sa akin. sa gulat ko, nasipa ako yung bote nabasag. May sugat na nga ako sa binti. Naglinis pa ako ng basag na bote. Napagalitan na ako dun eh. Ba't daw ako nagbabasag ng bote? Di mo lang tinanong kung okay lang ako. Mas concerned sila sa bote, may deposit eh. Oo. Sprite pa naman yun, yung malaki. Unsponsored. Oo. Hindi ko talaga makalimutan kasi hindi tinanong kung napaso ba ako Tinanong ang rekta kagad, pinagalitan ako. Hindi dahil sa dahil sa nabasag mo yung bote. Sakit? Parang di ako anak. Ayan. Ikaw, Derek, anong naaalala mo? Oh, madami pre. Ano ba? Hindi ko na i-share yung mga medyo Wag yung medyo kadiri. Wag yung Kasi wag yung Huwag kang matulad kay Vincent, Diyos ko naman. medyo mas kadiri pa doon. Pero wag natin i-share yun. ay, curious yan. Pero Only Florida. Only Florian lang. Pero siguro ang pwede ko ma-share, bata na lang din ako nito eh. Hindi ko maalala kung elementary. Puro kabataan talaga. Oo. Feeling ko naman may nagawa din ako na dumb reason para ako mapahamak pero hindi ko lang maalala. Pero yun talaga hindi ko makakalimutan. Nung bata ako, nasa palengke kami ng nanay ko. Yung nanay ko, bumili ng munggo. Tapos after namin bumili ng munggo, pumunta kami sa parang boutique, mga nagbebenta ng damit. Tumitingin siya ng damit. E di siya, kausap niya yung tindera, chika-chika, ganyan. Kakilala niya rin kasi. Ako, nasa labas. Ako kasi, nung bata ako, malikot. Tapos, pag wala kasi akong kalaro most of the time.
So, sarili ko lang din yung kalaro ko nun. So, parang nilalaro ko lang din sarili ko, nililibang ko sa salita ko mag-isa. Ganyan. Kumbaga, parang naglalaro-laro ako ng ng imagination ko. Tapos, napagod akong maglakad-lakad. So, umupo ako. Inupuan ko yung pinamili namin. Ngayon, yung inupuan ko, yung munggo. Naka-plastic yun. Pumutok. Pumutok. Alam mo, yung nanay ko, ano yun talamak yung mamalo. Talagang ganun siya sa akin nung bata ako. Oo, talagang pinapalo ako nun. Sobrang tindi ng palo sa akin nun. Kaya ang ginawa ko nun, lumapit na ako sa kanya, tapos kinuha ko yung kamay niya, pinampalo ko na sa put ko nun. Akala niya, nagpapapagpag ako. Tapos tinuro ko yung munggo. Nakakalat doon sa labas ng butik. Wala na siyang nagawa. Pero ang ginawa niya nun, pinadampot niya pa rin sa akin yung nahalaglag na munggo. Tapos nung umuwi kami, hinugasan niya na lang. Pero at least hindi ka na napalo. No? Wala na, pinangunahan ko na pre. Sabi, yun na lang, hindi ko na maalala ano yung sinabi ko. May sinabi pa ako nun pero ang natatandaan ko na lang is talagang pinapalo. Sabi ko, paluin mo na ako. Siguro ganun. Pero hinawakan ko yung kamay niya, tapos inano ko sa puwet ko nun, pinampalo ko na. Tataka siya, bakit mo? Tapos tinuro ko yung tinuro ko yung munggo. Grabe, dami pa naman din nun, kasi yun, handaan Tapos isa yung ba yan? Yung take sa 10 ba na 10 o 15? Yung parang gano'n. Yung mga yan, yun gano'n. Medyo madami kami nun, parang handaan yun Tapos munggo yung isa sa mga handa. Takting yun. Pagkaupo ko nun, nakalimutan ko, pala yun, puputok. Wala na, pag sandal ko dun sa, na out of balance ako, naupuan ko ng diretso yung munggo, pumutok yung plastic. Tapos meron pa. Hindi, wag na pala yun. Wag na, medyo na yan. Hindi, pero kasi, dati, may tindahan dito sa amin. As in, dito sa bahay namin. Parang two houses yung pagitan. May tindahan. So, inutusan ako eto, sobrang bata ko, parang grade 2, grade 3. Inutusan ako nanay ko. May bike ako nun, maliit. So, nagbike na ako, maliit. Malapit lang pero nagbike pa rin ako. Tapos pagdating ko, pinutusan lang ako bumiling itlog. Tapos, hindi ko alam, bata kasi ako nun So, kung anong shit yung pumasok sa utak ko nun, gagawin ko na lang. So, ginawa ko. Nilagay ko sa yung itlog, nilagay ko sa itlog. Tapos, lumalakad ako parang manok. Papunta sa nanay ko. Tapos, pagdating ko sa nanay ko, parang nadiin ko ata yung legs ko nun. Nabiyak. Sabi ko pa, saan nagalit nanay ko, kinurot ako nun. Sabi kung ano-ano kasi yung ginagawa mo. Hindi ko makakalimutan yun. Pre, talagang pinalo ko nun. Yun talaga, pinalo ko ng nun. Kasi nagluluto rin siya nun. May kasi magluto nanay ko nung kabataan niya Kaya, yung mga luto niya sa amin ano ata yung luto niya nun sarsyado ata Basta may involved na itlog nun, hindi yun prito sarsyado lang yung naalala ko na paborito ko niluluto niya. Yung alam mo yung bike ko, may DIY na basket yun sa harap. Parang nga kapag inuutusan ako, doon lalagay. Medyo, syempre, bata ako. Ewan ko, baka ako lang yun. Hindi ko nilagay doon. Binitbit ko yung bike ko na tinutulak kong ganun. Tapos para akong pato. Naglalakad papunta sa nanay ko. Tapos pagdating ko talaga doon sa malapit na kami sa tapat ng bahay namin. Malapit na ako. Doon talaga nagbiyak, tas kumatas yung itlog sa shorts ko. Grabe talaga yung galit ng nanay ko nun.
Talagang, alam mo yung mga, yun talaga kung marami pa eh. As in, ano pa eh. Karamihan talaga nung bata ako. Yung isa pa, ito isa pa. 'Di ba kapag bata ka, mahilig for some reason ang attractive ng mga buhangin na bundok. Oh, true. Nung bata Ay, ako, doon din naglalaro din ako doon. Tapos, kahit wala akong kalaro, naglalaro lang ako doon. Basta may nakita akong tipak ng buhangin, maglalaro ako doon. Eh, dito sa malapit sa basketball court namin, merong ganon. Eh, sa basketball court na malapit yung tipak ng buhangin na yun is may handaan. So, pumunta kami. Pero, imbis na maghintay ako sa nanay ko dun sa kainan, kasi may ano pa eh, may program pa eh. Eh, na-bored ako. So, nagpaalam ako, sabi ko maglalaro lang ako. Hindi ko sinabi sa buhangin, pero doon ako naglaro. Tapos pala, di naglalaro ako. Tapos pala yung nanay ko, sinisigawan na ako kasi lunchtime na. So, kakain na. Naglalaro ako nun, hindi ko naririnig nanay ko nun. As in, talagang lock in ako sa sa buhangin nun. Tapos, nakita ko yung nanay ko. Yung, alam mo yung lakad ng nanay na galit na galit? Oo, alam ko yan. Ganun na yung nanay ko. Nung nakita ko, kinabahan na ako. Sabihin tumakbo ka. Hindi ako tumakbo nun. Yayariin ako nun pag ganun. Ginawa sa akin. Kinurot ako, tapos sinila ako papasok ng ano. Eh di syempre, umiyak na ako nun. Akala ng mga, amiga niya, nangihingi ako ng pera. Kaya binibigyan nila ako ng 5 piso, ganyan, 10. Ako naman, umiiyak, nakalahad. So, nilalagay nila doon. So, tinatanggap ko naman din. Pero yung nanay ko, galit na galit talaga. Alam, yung galit niya, simula sa venue nung event, hindi na namin tinapos sa galit niya sa akin eh. Simula sa venue sa event, pauwi dito sa bahay namin. Talagang ginulpi ako. Grabe yun. Alam mo kung bakit niya ako hindi niya kasi ako napakain ng lechon. Legit, yun lang sinabi niya sa akin. Nagkakainan na daw yung mga tao, tapos gusto niya daw ako patikim ng lechon. Hindi daw nagawa kasi hindi ko daw naririnig yung sigaw niya. Sigaw na daw siya, hindi ko daw naririnig. Eh yung mga tao daw nagbabalot na. So yun. Yun yung dahilan ba't ako binugbog. Guess ko yung point of view ni mother. Like, pag inainis mo siya ngayon, nagigets mo yung point, di ba? Oh, actually. Yun din feeling ko kung sa akin nangyari yun, tapos mga pamangking ko yun, magagalit din ako. like kung maalala mo siya nung bata ka, parang hindi patas na. Pero pag ngayon mo siya isipin, ganun pala yun. Oh, Gets ko na. Grabe talaga yun. Putik na yan. Sabi ko sa'yo, marami akong kwento ng mga dumbest reason eh. Ano to? Naalala din ako. Dami akong ganyan. Ito naman, hindi siya, it's dumb. Very dumb. Pero kasi bata ka kasi, di mo alam. Oh, yun talaga eh. Yun yung parang peak talaga ng mga mga dumb reason natin eh. Yung sa akin naman, pumunta kami ni mama sa, sa parang general store. Yung meron nabibenta ng timba, langgana, yung mga ganun, di ba? Kami daw kasi parang gusto niyang bumili ng bagong batya, tsaka daspan. Parang ganun. So ako naman, sumama ako. Eh, di ba pag bata ka, usually hawak ka kamay ng magulang, di ba? Oo. Noong pumunta kami doon, sumusunod lang ako kay mama. Kasi kung saan siya pumupunta, like naghahanap. Tapos, may nakita siyang kakilala niya. Kukwentuhan sila. Ako, na bata, sabi ko, dito lang siguro si mama. Ikot lang ako siguro saglit. Kaya sa isip ko nun, kasi, ang boring di ba? Like, tinitignan mo batya, mga ganun. Maboboard ka agad kasi bata ka. So ako, naglibot ako dun sa general store na yun. At some point,
sa tagal ko naglibot, nasa labas na ako napunta. Ang hindi ko alam, dalawa yung exit nung store na yun. Meron sa tapat ng kalsada, tas meron yung sa parang bandang kaliwa. Oo. So, ibig sabihin, dalawa yung entrance, dalawa yung exit. Yung pinasukan namin, yung sa kalsada. Lumabas ako, yung sa kaliwa. So, nung paglabas ko nun, hindi ko alam kung nasaan ako. Like, nagpapanik na ako. Yung, paikot-ikot ako. Tapos, may nakita yung mga traffic enforcer nun. Oo. Nakita ko nun. Tapos, lumapit ako sa kanya. Paglapit ko, ito kinuwento lang kasi ito, di ba, sa akin na nangyari pagkataasan. Paglapit ko daw doon sa traffic enforcer, bigla daw akong magulgul. Tapos sinabi ko daw, nawawala ako, di ko alam nasa nanay ko. Tapos yung pala, nung umalis pala ako, saglit lang pala nag-usap yung si mama tsaka yung kaibigan niya. Tapos paglingon niya daw, wala ako. So nagpanic din si mama. So siya, nagtatanong siya dun sa mga tao sa store noon kung may nakita ba silang bata. Tapos sinabi na lang na yung isa sa mga parang customer, tinuro yung umiiyak na bata sa labas. Oo. Tapos punta si mama doon, nakita niya ako. Umiiyak ako kasi nawawala ako. Pagkakita sa akin ni mama, niyakap niya ako. Tapos pagkatapos ko umiyak, pinalo niya ako, di umiyak ako ulit. Walang ligtas. Yun, kinuwento na lang sa akin ni mama to nung kasi siya, like, nakwento niya to sa akin nung parang senior high ako. Kasi, dumating yung mga relatives namin doon sa bahay nun. And nandun yung kaibigan niya. Oo. Tapos na parang na-open lang yung topic. Doon ko din nalaman na gano'n yung nangyari. Kasi naalala ko lang nung time na yon, as in yung paglabas ko nung store, dun na nag-blackout kasi alam ko umiyak talaga ako nun. Tapos wala na akong maalala after nun. Visit na yan. Meron pang isa. Ito, grade 2 ako. Oo. Sa Okay. kami? Sa Quezon City nun. Alam niyo yung Ramon Magsaysay School? Oo, Sa Ramon Quezon City? Ramon Magsaysay High School? Oo, yun. Sa may Kasi elementary yun. QAB? Oo, QAB. Okay. Yung tabi ng mga lechonan. Yes. Diba? So, estudyante ako nun and merong kaming parang ginawa after school. Ewan ko, parang ata yun. Kasi mahilig akong isali sa contest nun dati. Yung mga contest ng parang science contest, yung gano'n, yung mga trivia. Like, mahilig akong idamay dun. So, parang practice ata kami nun. And then, nung uwian na, ang lakas ng ulan. Di ba usually pag elementary, ang sumusundo sa'yo, magulang mo. Oo. Hindi naman uso cellphone sa mga bata noon. Wala talaga noon. So, paano mo malalaman na malilate yung nanay mo, di ba? So, nung lakas ng ulan, sabi ko, sunduin kaya ako ni mama? Nasa isip ko nun. Kasi yung mga kaibigan ko uuwi na eh. Parang dahan-dahan na kami nababawasan. Tapos, ako na lang yung natira doon sa parang stage, yung parang yung malaking stage sa yung sa gitna ng school. Di ba meron yung parang stage na pag merong performance doon ako na lang mag-isa doon. Kasi yung mga ibang estudyante umuwi na. Sabi ko, baka baka di ako sunduin ni mama. May nasa isip ko. Sabi ko, sige, maglakad na lang ako pauwi. Ang lakas ng ulan. yung tinitirhan namin nun, ang layo niya sa Ramon Magsaysay. Sabihin natin parang Isitan hanggang sa
dito, Isitan hanggang doon sa Legarda. Para ganun yung layo. Bata pa ako nun, so medyo malayo-layo yun pag maglalakad ka. Naglakad ako nun. Lakas ng ulan. Dumating ako sa bahay, basang-basa ako. Iniikot ko yung doorknob, nakalock. Wala akong susi. Gulo, ano papasok? Ayun ganun. Hindi ko naisip na umalis si mama para sunduin ako. Nagkasalisi kayo? Tama? Oo, nagkasalisi kami. Kasi Sheesh. malilate pa na siya. Tapos yung minessage ni mama nun is yung advisor namin. Yung advisor namin nun, hindi ko nakita. Sabi-sabi, hindi ako nakita ng advisor namin. So, hindi rin nasabi sa akin. Doon ako sa tapat ng pintuan namin. Ano yun, parang 2 oras ako nakatingin doon. Tapos umuwi si mama. Galit na galit. Napagod yan. Hindi lang napagod kasi yung kaba na hindi mo alam nasan yung anak mo. 'Di ba? Na ano, like kina-expect mo nandun siya tapos wala pala. Tapos hindi mo mahanap kung nasaan. Wala ka ring way para makontak kasi nga di uso yung cellphone sa bata noon. Pag-uwi niya, ang unang bungad sa akin, palo. Habang binubuksan niya yung yung pintuan, hinahataw ako, pinipingot ako. Pagpasok namin, tuloy pa rin yung paghataw. hanggang sa nakauwi yung tatay ko kasi that time si Papa di pa siya lumilipad doon. So hanggang nakauwi siya. Tinanong ko na yung tinanong niya bakit ako pinapalo. Kinuwento ni Mama. Nung nakwento yun, kinurot ako ni Papa. yung kurot na parang matatanggalan ka ng balat. Oo, grabe yung mga magulang nung kumurot eh. Alam mo, parang kumukurot ng crispy pata eh. Ayun yung kinurot niya ako nun. Like, sabi ko, hindi na pa ko ulit. Grabe talaga ang nagagawa pag bata noon eh. Oo. Talagang wala kang ibang gagawin kundi libangin sarili mo eh. Kaya ka napapahamak palagi. Ngayon mapapahamak ka na lang pag too much screen time eh. Kaya nga eh. Dati putik, mapapahamak ka ng mga random happening sa buhay mo eh. Kasi wala akong magawa. Kasi hindi naman uso lalo ng panahon ko, hindi naman uso cellphone nun. Kung meron man, sa mga matatanda lang yun, sa mga magulang ko lang. Wala. Ang libangan ko lang nun, PlayStation, tas may oras pa. Kaya, yung kahabaan ng paghabang di ako naglalaro ng PlayStation 1 nun, sa labas ako nun. Kaya ang dami nangyayari sa akin. Gets ko yun eh. Ito na lang. Ito para naman yung topic. Nung high school, ano yung mga ginawa niyo na pagalitan kaya? Ano nga ba? Napalabas ako dati sa high school. Ang subject namin is Chinese. Nakalimutan ko yung yung best friend ko kasi same subject pa rin, Chinese. Tapos yung best friend ko kasi exam namin yun, ang ginawa niya, meron siyang extra sheet of paper sa test paper niya. The blank. Ang ginawa pa naman, pinunit niya yung extra sheet of paper. Pero nagmukha kasing pinunit niya yung test paper. So nagalit sa kanya yung teacher namin noon, no high school. Tapos katabi ko siya. Ang lakas kasi ang kasi noon nung hanggang ngayon. Pero kapag magkasama kasi kami noon,
siya gagawa ng punchline, ako tatawa. Parang ang bilis niya kang magpatawa eh. So talaga ang lakas ng tawa ko nun. Di ko talaga mapigilan. Nainis din sa akin yung ko nun. Teacher ko nun. Sinama ako nun. Dinala kami sa principal. Putik na yan. Sinermo na kami nung nun. Actually yun yung may-ari ng school eh. Kasi yun private. So parang direct. Mataas pa sa director. So kinausap kami. Dapat di kayo ginagawa nyo ng ganyan. Sabi ko, opo. Kasi po natawa lang po sa ginawa po niya eh. Tapos sinabon yung tropa ko. Nadamay ako ng dahilan tumawa ako ng malakas. Nagulat din kasi ako. Akala ko pinunit niya talagang legit. Tapos nung tinignan ko yung papel, blanco. Yung pala, yun yung extrang papel namin. Extra namin yun doon sa naunang exam, which is math. Kaya parang doon namin ilalagay yung solution namin. May natira siya. So, hindi niya na pinasa. Ginawa talagang akala mo talaga yung papel kasi sa amin na ginagamit is hindi white bond paper. Para siyang para siyang eco paper na something. Basta hindi siya puti. Tapos may iba-ibang texture sa doon nakalagay. Grabe din kasi yung pagkakapunit niya, mabilis eh. So akala mo talaga pinunit yung test paper eh. Akala mo legit, no? Oo. Kaya yung reaction ko naghalo. Ulat. pero sa yung ilan sa ko eh. Ilan sa mga ko nung high school eh. Madami pa eh, pero hindi ko na maalala yung yung iba. Ikaw ba, Pador? High school, no? High school. Oo, high school yan, Puro high school? Puro high school talaga. Hindi. Sa akin kasi, lahat ng kabulastugan ginawa ko nung high school. Naku. Tayo dyan. Nako po. Alam na this. Alam na this. Isa sa mga napaka, like, napaka-nonsense na dahilan ba't kami napagalitan. So, grade 7. Nag-practice kami para dun sa buwan ng wika kasi magpa-perform kami. Habang nagpa-practice kami, may narinig kami maingay. Pinuntahan namin. May kuting dun sa bakod. Yung sa lumang bakod ng school. So, nakita namin yun. Hindi siya nasa baba. Nasa taas siya ng bakod. Hello? Hindi siya makababa. Oo. So, ang plano namin is, ibababa namin yung kuting. Ang problema, mataas yung bakod. Like, kailangan mong talunin para maabot mo yung, like, para lang mahawakan yung taas. Parang ganun. So, ibig sabihin, yung kuting na yun, nilagay ng tao dun. Pinatong talaga. Oo. So kami, especially ako, nung grade 7, maliit ako. Like, di ko maabot yun. Yung mga kasama ko naman, matangkad sila sa akin, pero kahit tumalon sila, like, halos di rin nila maabot. Like, nahahawakan yung edge, pero hindi ka pwedeng parang sumabit. Hindi ka pwedeng gumanon kasi di nila maabot. So, ang ginawa namin, yung tutungtong ka sa balikat. Ayun. Sa tagal namin ginagawa yun, may dumaan na teacher, nakita kami. Okay. Pinapunta kami sa guidance. Sabi ko na. Tutulong na lang kayo. Bakit kayo nagawa ganito? Nagkamalan sila. Mali.
Ma'am, tutuloy lang po lang kami din sa batik. Kasabi ko. Let me explain. Let me explain. Let it go. Bakit si Felix, gusto lang namin ibaba yung kuting nun. Ba't ang ending? Oo. Ang guide. Napasama pa. Ang ending guidance kasi nagbuka kayo nagkakating. Bakit yung ating? I mean, nagkakating kami noon, pero not that time. At least honest. Kung kailan kami gumawa ng mabuti, doon kami napasama. Parang baliktad ah. Pangit no nangyari. Ba na yan? Ayun. Nagbago- Ayun yung naalala ko no high school. So mga napaka-nonsense dahil ba't kami napuntang guidance eh. Meron pang isa. Ano naman to? Ito naman, grade 10. Oo. Ito, ano to eh. Ang dahilan, ang quote and quote, dahilan, ba't kami pinapuntang office? Kasi, kailangan naming tulungan yung faculty. Ayun yung official na rason. Okay. yung totoong rason, kaya kami nandun, hindi kami umabot ng 75. Dalit kayo. Hindi kami umabot ng grade na 75. Ay, putik, Ay! bumagsak. Bumagsak kayo, so magre-revision. Gusto niyo malaman anong subject? Ano yan, bro? Edukasyon sa pagpapakatao. Oh my God, value subject pa yun. ESP pa sa lahat. Ay, nako. Yan pa naman yung sinasabi ko sa mga klase ko dati. Napakadali lang ng values eh. Mali lang yan. Common sense lang most of the time. Legit. Common sense naman talaga siya most of the time. Yung rason, bakit kami hindi umabot, and yung term is kami, kasi marami kami. Oo. Yung project namin, hindi umabot sa office. Ay! Okay. Anong project? Akala namin umabot. Hindi pala. Kasi, yung project namin nun, ano siya, parang pinabinder namin, like, pinabookbind namin siya. Oo. Oo. Tapos, yung tropa namin, na nagpasa nun, o nag-abot nun, sabi naman niya, inabot naman niya dun sa office, like, nilagay niya dun sa table ng teacher. Yung pala, nalagay niya dun sa table, like yung sa ibabaw ng box dun sa table. yung box na pala na yun, pupunta yun ng library para sa archives. So, ibig sabihin, yung laman niya is mga lumang editions ng libro, whatnot, na ilalagay sa library for archive purposes. Oo. Ay, yun nangyari. So, napagalit na kami dahil doon, and para daw magkaroon ng pruweba na nagpasa talaga kami, hahanapin namin yun sa archive. Damn. Ano naman yan? Sayang yun. Ay, yun yung nangyari. Kaya yung official reason ba't kami tinawag is tumutulong sa faculty. Yung totoong rason, sa library kami, naghahanap kami ng libro. Yung pa naman yun. Ano naging grade yun nung nakita niyo, bro? Yung mga iba naming kasama, ang naging grade nila is parang line of 9. Ako kasi, ang grade ko nun, ano lang yun, parang 87, 86. Kasi, hindi ako nagpapasa ng quiz nun eh. Like,
Oo, sumasagot ako ng quiz pero minsan di ko pinapasa. Parang gano'n. Kaya walang record. Pero ayun. Ikaw pa, Rose, ano ba mga kaibang weird na ginawa mo nun? Madami yan, Sir Rose. Ay, hindi. Ito. Naalala ko to. Core memory to sa akin, elementary grade 6. Ay, Core hindi, memory. grade 4. Oh, yung school namin, yung private school namin, hindi siya kalakihan. Pero hindi rin siya kaliit. Kasi yung sakto lang. Yung kaya mag-house ng mahigit, sabihin na natin on average, 500 students. Grades from kinder to grade 6. Okay. Yun. Uwian yun. Mga close to 12 kasi pang umaga ako. Usually ang elementary half day lang, 'di ba? Naglalaka ako nung bata ako, napakakulit ko. Aminado ako doon dahil hanggang ngayon nadadala ko rin naman eh. Pero yun, sobrang kulit ko. To the point na alam niyo yung bangko na malalaki, yung parang hindi ko mahaba siya na bangko, rectangle. Give or take mga nasa 10 meters wide. Tapos 10 meters long, 5 meters wide, ganun. Okay. Yung bangko na yun, I think kasing taas siya ng hindi siya alam niyo yung balde. Magpatong kayo ng dalawang balde na magkasunod. Ganun siya kataas. Doon ako sa syempre, yung upuan na yun, yung bangko na yun, nakatayo ako. Tinatalon-talon ko. May mga maliliit na gap doon kasi naka-space out yun lahat. Siyam yun eh. Siyam. Naka-space out yun. So, tinatalon-talon ko yung kada upuan. Nung papunta na ako, nung pabalik na ako, Nadapa ka? hindi naglanding yung isa kong paa. Hindi naglanding sa paa. Yung baba ko, yung kaliwa kong baba, tumama dun sa upuan. Smack on. Bakit kaliwang baba? Dahil mo naman baba, pre. May kaliwat kanan ka? Yung kaliwang side. Kaliwang side ng baba ko, tumama siya sa upuan, smack on. Yung from pulsuhan, ay hindi naman pulsuhan, from below the pulsuhan hanggang sa may muscle area, pasak. Yung hita ko hanggang sa may just below the knee, pasak. Nakita ako ng guard. Kilala pa naman ako ng guard. Kilala ng guard yung magulang ko. Bigla akong tayo agad eh. Sinano niya, ganito, Rose, okay ka lang? Tumango na lang ako, opo. Tapos hinintay ko yung service ko pag uwi para i-set ako pa uwi. Pag uwi ko, biglang nakita ng lola ko, saan mo nakuha yan? Anong nangyari sa'yo? Tapos doon ko na sinabi yung ginawa ko. Siyempre nagalit sila. Pero wala sila magagawa. Nangyari eh. Masama ka. Wala talaga to, Sir Rose. Masama ka. Naku, isa lang yun sa mga kalokohan ko ng bata ko. Pakasama mong tao. Bakit ganyan? No, meron pa isa nun. May isa pa ako. Ito medyo naman. Nung tawag dito. May 'di ba bata may mahilig kang magkukut-kutiting ng mga bagay. Nakahiligan ko yung gunting. Sa lahat ng bagay gunting. Sabi naman yun, pre. Tapos napagtripan ko yung buhok ko. Naku po. Nung ginupit ko yung buhok ko, mukha akong mangkok. yung mangkok na malformed. All cat! Yung isa mahaba, yung isa hindi. Oo.
Nakita nila, diniretso ako sa barbershop. Semi-kalbo. You know. Oo, Wala usually yun. wala choice. Pag talagang mali ka ng gupit, rekta kalbo eh. Oo, semi-kalbo na yan. So, nung pagpasok ko sa school nun, siyempre, na ako, pinipintasan na ako nun. Which is hindi naman talaga tama, pero pinipintasan na ako nun ng mga klase ko nun. Ano magagawa ko, kasalanan ko rin naman eh. Ala rin naman akong alam nun, since bata naman ako, medyo makulit nga, nag-i-explore ng kung ano-anong bagay, yun. Yun yung dalawa na naalala ko na yung fresh na fresh talaga, hindi nawawalan, kumukupas. Siyempre, kahit naman pagtitripan din kita pag Oo, alam ko. Ako, yari kay Vince ito. Papasok ako. Papasok ako, apanot. Kalbo. Oo, kalbo. wala ka pa naman. Wala. Ay, nako, Wala, Rose. yun lang yun sa akin. Yun yung sa akin. Ikaw, Chess. Oo, medyo Yeah. mag-iisang oras na tayo sa topic na to. Ano bang, Enjoy kasi. ano may share mo? Babe ako nung high school eh. Oy. Wow, behave. Wala talaga akong ginawang kalokohan nung high school. As in, tahimik lang ako. Pero, eto. Nung grade 9, nadamay ako. Hindi Wow. lang ako buong Ala. section. Pati yung mga katulad ko na tahimik lang, nadamay. Kasi, math time kasi nun. And malapit na rin kasi yung JS prom namin nun. Yung kaklase ko, nagtago ng bag ng isa naming kaklase. Tropa din niya. Tinago niya yung bag. During math class, hinahanap niya pa rin yung bag niya doon sa buong classroom namin. Hindi niya mahanap. Na-distract yung math teacher namin. So, pinalabas kaming lahat. Hinanap yung bag, hindi mahanap. Walang umaamin nun kung sinong nagtago. Di ang ginawa, nag-walkout yung math teacher namin. Then, dumirechos ng guidance office. Tapos, sinabi na pag di daw nahanap yung bag na yun, hindi daw kami makakasama ng JS po. Tapos ayun, parang wala pa ding umaamin kung sino yung kumuha. JS, no? Pero nakasama kami. Buti na lang. Hirap pa naman Yeah. pag nakakalungkot yun, wala kayong JS. Minsan na lang mangyari sa isa sa buong buhay niya, no? Tapos wala pa. Yun lang, makikwento ko kasi tahimik ako eh, sorry. Hirap talaga pag pag magulo ka sa klase. True. Daming nangyayari sa buhay. Naming ganap eh. Rose kasi. So, Naman. magdadalawang oras na po yung podcast na to. 1 hour and 48 minutes na po, mga kaibigan. Gawin Shoutout nga pala dyan sa McDo at yung Golden Curry ni Paduro. Isakto lang natin ng 2 hours yan. Ooh. Baka may mga gusto pa kayong ipahabol. Mga shoutout. Ayun, May shoutout. 12 minutes pa. Shoutout May yung 12 minutes. McDonald's. Yun Shoutout yung McDo. Tapos yung Golden Curry ni Paduro, yung masarap na Golden Curry. Saan ba yun, Padre? Sa 7-Eleven? Oh, saan ba yun? McDo din? McDo, yung Okay. golden curry nila na meal. Nga pala. Wow. Ako may gusto akong shoutout. Yan. Shoutout po sa brand na Joby, yung air dry clay nila. Baka pwede pong pa-sponsor. Ubus na po. Uy! Agad? Ubus na yung Oo. Agay. Baka pwede daw dalahan si Ate Chess ng 3 kahon. Puno ng ganun. Okay daw yun sa kanya. Kaya Oo. nga. 1 kg. Okay na ako doon. 1 1 kilo, kilogram no? daw. Kaya 1 kilo ng clay. sa mga nakikinig po, bumili po kayo na air dry clay sa akin. Air dry clay ng mga artwork ko.
using air dry clay. You know. Yes. Nag-promote. Mag-open po yung ano natin. Florian merch soon. Uy! Paano Hey. yung battle pass? Magkakaroon. Wait mo lang. Parang ano, parang Coming soon daw. Ano na? kakaroon na talaga ng Florian apartment eh. Legit na Wala. Paupahan. Tapos si Rose yung magbabantay. Ako yung landlord. Ako yung guard daw. Ako yung secure. Hey, wag si Rose. Tignan mo sa tricycle, hindi niya binayaran. Baka gawin niya libre yung mga customer. Oo, baka di Ay, hindi. malulugi. Hindi nyo na ako. Hindi nyo na ako sa tricycle kahit nagbayad ako. Diyan hindi ako papain na hindi sila magbabayad. Wala silang magagawa sa akin. Dalawa lang yan eh. Hindi magbabayad si Rose o pagdududahan niya yung mga nakatira sa apartment. Siguro ba kayo? Siguro magduda yan sila. siguro tong mga to nagdodroga kaya ayaw lumabas sa bahay nila, sa apartment. Siguro ito may ginagawang illegal. Ano kaya ginagawa nito? Oy, bas! Tapos makikita mo no nakasilip nakadungaw doon sa bintana. Hoy, anong ginagawa mo? Tapos dyan. So, eto pahabol lang din wala. Yung nag-request ng topic is si Skylo. Yun o, Skylo. Maraming salamat sa napakagandang topic. Yes, sir. O siya, tatapusin na ba natin tong podcast na to na? Sige. Yay! So hanggang sa susunod na pagkikita dito sa Florian Shenanigans. Sa batid. Sa Batib. Bye-bye. Sa susunod na episode ulit. Paalam. Alam.